Bago naging makapangyarihang pinuno ng Libya si Muammar Gaddafi, isa muna siyang mahirap na batang lumaki sa disyerto. Hindi tiyak ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan dahil walang maayos na birth record ang kanyang pamilya. Karamihan sa mga tala ay nagsasabing ipinanganak siya noong bandang 1942 malapit sa Sirte. Ang buong pangalan niya ay Muammar Mohammed Abu Minyar al-Gaddafi. Kabilang ang kanyang pamilya sa Kadadfa, isang maliit na Bedouin tribe. Nag-aalaga ng kambing at kamelyo ang kanyang ama, habang simple lamang ang kanilang pamumuhay. Malayo sila sa mga modernong lungsod at serbisyo ng government, pero hindi tahimik ang kasaysayan ng lupaing kanyang kinalakihan. Bago pa siya ipanganak, matagal nang pinag-aagawan ng Libya ng mga dayuhang kapangyarihan. Noong 1911, sinalakay ito ng Italy habang bahagi pa ito ng humihinang Ottoman Empire. Mabilis na nakuha ng Italy ang ilang coastal cities, pero matindi ang naging paglaban sa mga disyerto at kabundukan. Maraming Libyan ang tumangging magpasakop. Nang mamuno si Benito Mussolini sa Italy, lalo pang naging marahas ang pananakop. Gumamit ang Italian military ng aircraft, armored vehicles, malawakang pagwasak ng mga balon, at pagpatay sa mga alagang hayop. Layunin nitong putulin ang pagkain, tubig at tulong na nakukuha ng resistance. Libu-libong pamilya rin ang sapilitang inilipat sa concentration camps. Marami ang namatay dahil sa gutom, sakit at kakulangan sa malinis na tubig. Nagtayo pa ang Italy ng mahabang barbed wire barrier sa silangang Libya upang pigilan ang pagpasok ng supplies mula sa Egypt. Ayon sa mga kwento tungkol sa kanyang pamilya, kabilang ang ama ni Gaddafi sa mga Libyan na lumaban sa Italian occupation. Kaya habang lumalaki siya, paulit-ulit niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa pananakop, pagkawala ng lupa at pagmamalupit sa mga Libyan. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang pananaw. Para sa batang Gaddafi, hindi lamang lumang kasaysayan ng kolonyalism. Bahagi iyon ng karanasan ng kanyang sariling pamilya. Natapos ang paghahari ng Italy matapos ang Second World War. Pero hindi agad naging malaya ang Libya, ang tatlong rehiyon ng Libya. Ang Tripolitania at Cyrenaica ay napunta sa British administration, habang ang Fezzan naman ay pinamahalaan ng France. Dahil dito nagkaroon ng debate kung paghahati-hatian muli ang Libya o gagawin itong isang malayang bansa. Noong November 21, 1949, nagpasya ang United Nations na dapat maging independent ang Libya bago matapos ang January 1, 1952. Noong December 24, 1951, opisyal na isinilang ang United Kingdom of Libya. Pinili si Idris al-Senussi bilang unang hari ng bansa. Pinagsama sa ilalim ng monarchy ang tatlong pangunahing rehiyon, Tripolitania sa west, Cyrenaica sa east at Fezzan sa south. Pero mahirap ang unang mga taon ng bagong bansa. Isang Libya sa pinakamahihirap na bansa noon. Kaunti ang paaralan, ospital, kalsada at trabaho. Umasa rin ang government sa tulong mula sa United States at United Kingdom. Bilang kapalit, pinayagan ni King Idris ang Western powers na gumamit ng military bases sa Libya. Nagbago ang lahat ng matuklasan ng malalaking oil reserves noong late 1950s. Mabilis na dumami ang kita ng bansa. Nagkaroon ng pondo para sa roads, buildings, government services at bagong negosyo. Pero hindi pantay ang pakinabang. Maraming ordinaryong Libyan ang nanatiling mahirap habang yumaman ang ilang opisyal, negosyante at mga taong malapit sa monarchy. Malaki rin ang papel ng mga Western oil companies sa industriya. Dahil dito maraming kabataan ang naniwalang kontrolado ng mayayaman at dayuhang bansa ang kanilang government. Isa sa mga kabataang iyon si Gaddafi. Nag-aral siya sa isang Muslim elementary school. Dahil malayo ang tahanan ng kanyang pamilya, may mga ulat na natutulog siya malapit sa mosque tuwing may klase at umuuwi lamang sa disyerto kapag weekend. Hindi palaging madali ang buhay niya sa paaralan. Kapansin-pansin ang kanyang Bedouin background at sinasabing may ilang batang minamaliit siya dahil galing siya sa mahirap at rural na pamilya. Sa halip na ikahiya ang pinagmulan, lalo niya itong ipinagmalaki. Para sa kanya, ang simpleng buhay sa disyerto ay simbolo ng tunay na Libya. Malayo sa marangyang pamumuhay ng mga opisyal at sa impluensya ng Western countries. Habang nag-aaral, nagsimula siyang mahilig sa politics. Ang pinakamalaking naging inspirasyon niya ay si Gamal Abdel Nasser ng Egypt. Noong 1952, tumulong si Nasser sa pagpapatalsik kay King Farouk. Ipinakita niyang maaring patalsikin ng mga batang military officer ang isang monarchy na itinuturing nilang korap at sunod-sunuran sa dayuhan. Ipinaglaban din ni Nasser ang Arab nationalism, ang ideyang dapat magtulungan at magkaisa ang mga bansang Arab upang maging malakas laban sa colonialism at foreign control. Madalas makinig si Gaddafi sa mga talumpati at radio broadcast mula sa Cairo.
Para sa kanya, si Nasser ang patunay na maaring baguhin ng isang batang officer ang direksyon ng isang buong bansa. Lalong lumakas ang galit ng maraming Arab matapos talunin ng Israel ang Egypt, Jordan at Syria sa Six-Day War noong June 1967. Para sa maraming kabataan, hindi lamang military defeat iyon. Patunay din iyon na mahina, hati-hati at hindi handa ang mga Arab government. Habang patuloy na yumayaman ang Libya dahil sa langis, nanatili namang mahina ang tiwala ng publiko kay King Idris. Sa isip ni Gaddafi, malinaw ang problema. Mayaman ang bansa, pero hindi nararamdaman ng lahat ang yaman. Malaya ang Libya sa papel, pero malakas pa rin ang impluensya ng West. At may sariling hari ang bansa, pero para sa maraming kabataan, luma at mabagal ang kanyang pamahalaan. Mula sa batang tagapag-alaga ng hayop sa desyerto, unti-unting nabuo kay Gaddafi ang isang mapanganib na pangarap. Gusto niyang sundan ang ginawa ni Nasser. At para magawa iyon, kailangan muna niyang pumasok sa isang institusyong may lakas para pabagsakin ng hari. At ito nga ang military. Ganun pa man. Dahil idolo nga ni Gaddafi si Nasser, ay habang nag-aaral sa Sabha, sumali siya sa mga student protest at nagsimulang manghikayat ng mga kaklaseng pareho ang paniniwala. Bumuo sila ng maliit na lihim na grupo. Pinag-uusapan nila ang Arab Unity, kalayaan mula sa foreign influence, at kung paano mapapatalsik ang monarchy ni King Idris. Hindi pa sila tunay na revolutionary army. Mga estudyante lamang sila na may malaking plano. Pero maaga pa lang, kapansin-pansin na ang kakayahan ni Gaddafi na mamuno, manghikayat at mag-utos. Noong 1961, pinangunahan niya ang isang protesta matapos kumalas ang Syria sa United Arab Republic. Sa kanyang talumpati, sinuportahan niya si Nasser at tinuligsa ang presensya ng British at American military bases sa Libya. Dahil dito, pinaalis siya sa paaralan at pinagbawalang mag-aral sa kanyang rehiyon. Lumipat siya sa Misrata upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Hindi siya tumigil sa political activity. Sa halip, pinalawak niya ang kanyang network sa iba't ibang lungsod. Hinati niya ang mga kasapi sa maliliit na secret cells. Sa ganitong paraan, hindi alam ng isang grupo ang lahat ng ginagawa ng iba. Kapag may nahuli, mas mahirap mabunyag ang buong movement. Habang lumalaki ang grupo, naunawaan ni Gaddafi na hindi sapat ang mga protesta. Kontrolado ng monarchy ang government, pero ang military ang may armas at kakayahang pabagsakin ito. Kaya noong early 1960s, nagpasya siyang pumasok sa Royal Military Academy sa Benghazi kasama ng ilan sa kanyang pinakamalalapit na kasama. Doon nila sinimulang buuin ang Free Unionist Officers Movement na malinaw na ginaya sa Free Officers ni Nasser sa Egypt. Layunin ng grupo na mag-recruit ng mga batang sundalong galit sa corruption, foreign military presence at mabagal na pamahalaan ni King Idris. Hindi mataas ang ranggo ng karamihan sa kanila. Pero advantage iyon dahil hindi sila gaanong pinaghihinalaan ng senior officers. Kabilang sa mga malalapit kay Gaddafi sina Abdesalam Jalaud, Mustafa Karubi at Abu Bakr Yunis Jabr. Kalaunan, magiging mahahalagang opisyal sila sa kanyang pamahalaan. Lihim silang nagpupulong tuwing bakasyon at sa mga ligtas na lugar. Unti-unti silang naglagay ng mga supporter sa communication units, military camps at iba pang mahalagang bahagi ng armed forces. Mahalaga ang communications dahil sa isang coup, kailangang mabilis makontrol ang radio, telephones at utos na ipinapadala sa military. Nagtapos si Gaddafi sa Military Academy noong 1965. Nagpunta rin siya sa United Kingdom para sa maikling communications training. Pero hindi nito binago ang kanyang pananaw. Nanatili ang matindi niyang pagkontra sa Britain at sa Western influence sa Libya. Pagsapit ng 1969, handa na ang grupo. Ilang beses nilang pinagplanuhan ng coup pero ipinagpaliban ito dahil sa pagbabago ng sitwasyon at panganib na mabuking. May mga opisyal nang nakarinig ng balita tungkol sa posibleng conspiracy na imbestigahan at binantayan din si Gaddafi pero minamaliit sila ng senior military leaders. Para sa mga ito masyadong bata, mababa ang ranggo at kulang sa lakas ang grupo para pabagsakin ang monarchy. Nagkamali sila. Nung wala sa bansa si King Idris at nagpapagamot sa ibang bansa, nakita ng free officers ang pagkakataon. Madaling araw ng September 1, 1969, kumilos ang mga batang opisyal. Sinakop nila ang military headquarters, airports, police stations, government offices at mga pangunahing communication centers sa Tripoli at Benghazi. Hindi naging perpekto ang operasyon. May ilang unit na nahuli, may mga target na hindi agad nakontrol at may mga opisyal na nakaiwas sa pag-aresto. Pero mahina at hati-hati na ang monarchy. Halos walang organisadong paglaban. Sa loob lamang ng ilang oras, bumagsak ang pamahalaan ni King Idris nang halos walang malaking labanan. Ang coup ay karaniwang inilalarawan bilang bloodless dahil walang malawakang sagupaan o naiulat na malaking bilang ng namatay.
Naghanap si Idris ng tulong mula sa mga kaalyado niyang Western government pero walang dumating na military intervention. Kinabukasan, narinig ng mga Libyan sa radyo ang boses ng isang batang opisyal na halos hindi pa kilala ng bansa. Ipinahayag ni Gaddafi na tapos na ang monarchy at isinilang na ang Libyan Arab Republic. Ipinangako niya ang kalayaan, Arab unity, social justice at pantay na pamamahagi ng yaman. 27 years old lamang siya noon. Ang batang Bedouin na dating nakikinig sa mga talumpati ni Nasser ay nagawa na ang matagal niyang pinapangarap. Pinaalis niya ang hari ng mabilis at halos walang putok. Pero ang pagpapatalsik sa monarchy ang madaling bahagi. Ang mas malaking tanong ay kung anong uri ng bansa ang itatayo niya at kung hanggang saan siya handang pumunta para manatili sa kapangyarihan. Pagkatapos bumagsak ang monarchy, maraming Libyan ang natuwa sa bagong pamahalaan. Bata ang mga bagong leader, galing sila sa ordinaryong pamilya at ipinangako nilang aalisin ang corruption at kontrol ng Western countries. Pero may malaking problema. Wala silang sapat na karanasan sa pagpapatakbo ng isang buong bansa. Alam ni Gaddafi na maaring magkaroon agad ng counter-coup. Kaya humingi siya ng tulong kay Gamal Abdel Nasser ng Egypt, ang leader na matagal na niyang hinahangaan. Nagpadala ang Egypt ng mga advisor at military officer upang tulungan ang bagong pamahalaan. Kasabay nito, mabilis na inalis ni Gaddafi ang mga taong maaring kumontra sa kanya. Inaresto ang ilang miyembro ng royal family, dating opisyal, military commander at politician. Marami ang nilitis sa publiko upang ipakitang tapos na ang lumang sistema. Pinalitan din ang mga lokal na opisyal ng mga taong loyal sa revolusyon. Binawasan ang kapangyarihan ng ilang tribal leader at pinalakas ang kontrol ng central government. Kinuha ni Gaddafi ang ranggong colonel at naging pinakamakapangyarihang tao sa military. May itinayuring civilian governments pero ang tunay na desisyon ay nanatili sa Revolutionary Command Council na kontrolado niya. Hindi ito nagustuhan ng ilan sa dati niyang kasama. Ang unang pangako kasi ng grupo ay ibibigay nila sa mga mamamayan ang pamamahala matapos mapatalsik ang hari. Pero habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na walang balak si Gaddafi na agad bitawan ang kapangyarihan. Noong Disyembre 1969, may mga opisyal na nagtangkang pabagsakin ang bagong pamahalaan. Nabigo ang plano at lalo lamang naging mahigpit si Gaddafi sa mga posibleng kalaban. Kasabay ng paglakas ng kanyang kapangyarihan, mabilis niyang inalis ang natitirang presensya ng Western military sa Libya. Umalis ang British forces noong March 1970. Sumunod ang mga American sa Willows Air Base makalipas ang ilang buwan. Para sa maraming Libyan, malaking tagumpay ito. Ang mga military base ay matagal nilang tinitingnan bilang simbolo na kahit malaya na ang bansa sa papel, may malakas pa ring kontrol ang mga dayuhan. Pinaalis din ng pamahalaan ng libu-libong Italian settler at kinuha ang marami sa kanilang ari-arian. Itinuring ito ni Gaddafi bilang pagbawi sa mga lupain at yaman na nakuha noong panahon ng Italian occupation. Karamihan sa Jewish community ng Libya ay nakaalis na matapos ang karahasang sumunod sa Six-Day War noong 1967. Sa ilalim ng bagong rehimen, kinumpis ka rin ang natitirang Jewish property at tuluyang nawala ang dating komunidad. Hindi lamang military at foreign residents ang tinarget ni Gaddafi. Unti-unti rin niyang pinalawak ang kontrol ng estado sa economy. Pinilit ng Libya ang mga foreign oil company na magbigay ng mas malaking bahagi ng kita at kontrol sa government. Ang ilang kumpanya at bangko ay kinuha o nilagyan ng mas mahigpit na state control. Dahil langis ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng bansa, nagkaroon si Gaddafi ng malaking pondong magagamit sa kanyang mga programa at political plans. Gusto rin niyang alisin ang mga bagay na tingin niya ay simbolo ng Western culture. Ipinagbawal ang alcohol. Isinara ang maraming nightclub at casino. Mas binigyang diin din ng government ang Islam sa batas, education at public life. Maraming Libyan ang sumuporta sa mga hakbang na ito dahil sariwa pa sa kanilang isip ang mahabang kasaysayan ng kolonyalism. Pero habang sinisira ni Gaddafi ang lumang sistema, hindi siya nagtayo ng malayang demokrasi. Ipinagbawal ang mga political party at organisasyong hindi kontrolado ng government. Sa ilalim ng Law No. 71 noong 1972, maaring parusahan ng mabigat at sa ilang kaso ay kamatayan ang mga taong bubuo o sasali sa political group na laban sa ideolohiya ng revolusyon. Nilimitahan din ang independent labor unions. Isinara ang ilang newspaper habang ang mga natira ay mahigpit na binantayan. Hindi maaaring malayang batikusi ng media si Gaddafi o ang kanyang pamahalaan. Sa madaling salita, ang revolusyon na nangakong palalayain ang Libya ay mabilis na gumawa ng bagong sistemang hindi rin nagpapahintulot ng tunay na oposisyon. Nagkaroon din ng tensyon sa loob ng sariling grupo ni Gaddafi.
May mga kasamahan siyang gustong magkaroon ng mas malinaw na institutions at kolektibong pamumuno, pero madalas niyang tinitingnan ang pagtutol bilang pagtataksil sa revolusyon. Unti-unti niyang inilayo sa kapangyarihan ang mga dating kasama at nagbigay ng mahahalagang posisyon sa mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Pero hindi pa rin kontento si Gaddafi. Para sa kanya, hindi sapat ang pagpapatalsik sa hari at pagpapaalis sa mga western base. Gusto niyang baguhin pati ang pag-iisip at pang-araw-araw na buhay ng mga Libyan. Noong 1972, nagbanta siyang magbibitiw dahil pakiramdam niya ay mabagal ang pagbabago at hindi lubos na sumusunod ang mga tao sa kanyang visyon. Akala ng ilan sa Revolutionary Command Council ay pagkakataon na ito para tanggapin ang kanyang resignation. Pero nang sabihin nilang pumapayag sila, naggalit si Gaddafi. Iginiit niyang hindi ang council ang dapat magpasya dahil hindi naman sila inihalal ng mga mamamayan. Sinabi niyang direkta siyang haharap sa publiko. Noong April 1973, nagtipon ang maraming tao sa bayan ng Zuwara upang marinig ang inaasahang pagbibitiw niya. Pero hindi siya nag-resign. Sa halip, ipinahayag niya ang panibagong cultural revolution. Nanawagan siya ng mas malawak na paglilinis sa government, pag-aalis sa mga lumang batas, pag-atake sa mga kalaban ng revolusyon at mas direktang pagkontrol sa lipunan. Mula sa araw na iyon, hindi na lamang siya leader ng military coup. Ginawa niyang sentro ng buong political system ang sarili niya at nagsimula ang mas personal at mas mahigpit na yugto ng kanyang mahabang paghahari. Sa Cultural Revolution ni Gaddafi, ipinangako niyang ang ordinaryong mamamayan na mismo ang mamamahala sa Libya. Bumuo ng mga local committee sa mga bayan, paaralan, opisina at workplace. Sila raw ang hahawak sa mga desisyon at mag-aalis sa mga opisyal na kumakatawan sa lumang sistema. Pero sa halip na maging mas malaya ang mga tao, lalo lamang lumawak ang kontrol ng government. Pinalitan ng maraming mayor, school administrator at lokal na leader. Inaresto rin ang mga pinaghihinalaang laban sa revolusyon. Dahil malabo ang mga patakaran, may mga taong napagbintangan dahil lamang sa personal na away o reklamo ng kanilang kalaban. Sa mga university, ipinag-utos na alisin ang mga aklat na tingin ng rehimen ay laban sa Arab nationalism, Islam, socialism at revolution. Bumuo rin si Gaddafi ng malaking milisya na binubuo ng mga supporter ng kanyang pamahalaan. Sa papel tungkulin nilang ipagtanggol ang revolusyon. Sa aktual, naging dagdag silang puwersang magagamit laban sa mga posibleng kalaban. Kasabay nito, inilabas ni Gaddafi ang sariling political ideology na tinawag niyang Third Universal Theory. Para sa kanya, parehong mali ang capitalism at communism. Sabi niya, sa capitalism, napupunta ang sobrang kapangyarihan sa mayayamang tao at negosyo. Sa communism naman, sobrang kontrolado ng state ang buhay ng mamamayan. Ang kanyang sagot ay isang sistemang pinagsama ang Arab nationalism, socialism at sarili niyang interpretasyon sa Islam. Kalaunan, isinulat niya ang mga ideyang ito sa The Green Book na unang inilabas noong 1975. Ayon kay Gaddafi, hindi tunay na demokrasi ang parliament at political parties dahil iilang tao lamang ang nagdedesisyon para sa lahat. Sa halip, gusto niyang hatiin ang bansa sa maliliit na People's Congress at committee kung saan direktang makikilahok ang bawat mamamayan. Tinalakay rin ng libro ang ekonomi at lipunan. Tutol siya sa sistemang kumikita ang isang tao mula sa trabaho ng iba. Naniniwala rin siyang mahalaga ang pamilya pero inilagay niya ang mga babae at lalaki sa magkaibang tradisyonal na tungkulin. Para sa mga supporter niya, bagong paraan ito ng pamamahala. Pero para sa mga kritiko, magulo at hindi original ang kanyang mga ideya. Higit sa lahat, taliwas ito sa totoong nangyayari sa Libya. Habang sinasabi niyang dapat mamuno ang mga tao, wala silang kalayaang bumuo ng sariling party, malayang media o organisasyong hindi kontrolado ng state. Ginamit ang Green Book bilang batayan ng sistema, pero nanatili kay Gaddafi at sa kanyang mga tauhan ang tunay na kapangyarihan. Lalong lumaki ang hidwaan sa loob ng dating grupo ng mga revolutionary officer. May ilan sa dati niyang kasama ang nagbitiw. Noong 1975, may mga opisyal ding nagtangkang magplano ng panibagong coup. Nabuko ang plano bago ito maisagawa. Pagkatapos nito, lalo pang inalis ni Gaddafi sa kapangyarihan ang mga taong hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Noong March 2, 1977, inanunsyo niya ang bagong sistema na tinawag na Jamahiriya o State of the Masses. Binago ang opisyal na pangalan ng bansa at gumamit ang Libya ng simpleng berdeng watawat. Sa papel, wala ng karaniwang president, parliament o political party. Ang mga local people's congress daw ang magpapasya at ang kanilang desisyon ay ipapasa sa mas mataas na kongres. Pero mahina ang pakikilahok ng maraming Libyan.
Hindi rin malinaw kung sino talaga ang may responsibilidad sa bawat problema. Lalong gumulo ang pamahalaan, dumami ang korupsyon, at naging mas mahirap malaman kung sino ang dapat managot. Samantala, pinalawak ng state ang kontrol sa ari-arian at negosyo, nilimitahan ng pagmamay-ari ng lupa at ipinatupad ang mga patakarang nakasunod sa economic ideas ni Gaddafi. Habang sinasabi niyang nasa kamay ng mamamayan ang kapangyarihan, lumalakas naman ang takot sa loob ng mga paaralan at university. Nagprotesta ang ilang estudyante laban sa kanyang sistema. Tulad ni Gaddafi noong kabataan niya, humingi rin sila ng pagbabago, pero hindi niya sila pinakinggan. Marami ang inaresto at may mga estudyante at iba pang kalaban ng rehimen na binitay sa publiko. May ilang execution na isinagawa o ipinakita upang takutin ang sinumang magbabalak lumaban. Ayon sa Human Rights Watch, naging bahagi ng kanyang pamamahala ang public executions ng mga estudyante, military officer at political dissident. Pagkatapos, gumawa si Gaddafi ng sistemang lalong nagpatibay sa kanyang posisyon. Noong 1979, formal siyang umalis sa ilang government position at tinawag ang sarili na Leader of the Revolution o Brother Leader. Mukhang wala na siyang direktang opisyal na tungkulin. Pero sa realidad siya pa rin ang pinakamakapangyarihang tao sa Libya. Ang formal government ang namamahala sa pang-araw-araw na trabaho, pero si Gaddafi at ang maliit niyang inner circle ang may huling salita sa mahahalagang desisyon. Pinalakas din niya ang revolutionary committees. Nagsimula ang mga grupong ito sa mga university kung saan hinahanap nila ang mga teacher at estudyanteng pinaghihinalaang laban sa rehimen. Kalaunan, nakapasok sila sa government offices, workplace, media at mga local congress. Hindi lamang nila ipinapaliwanag ang revolution. Binabantayan din nila ang mga tao, naghahanap ng kalaban at nakikialam sa pagpili ng mga opisyal. Upang hindi sila makabuo ng sariling puwersang maaring lumaban sa kanya, inilagay ni Gaddafi ang pamamahala sa kanila sa ilalim ng isang central office na kontrolado ng mga loyal supporter, kamag-anak at miyembro ng kanyang tribe. Lahat ng mahalagang communication ay kailangang dumaan sa sentro. Sa ganitong paraan, ginamit niya ang mga revolutionary group laban sa mga kalaban, pero pinigilan din silang magplano ng coup laban sa kanya. Mahigpit ding kinontrol ang media. Walang reporter o broadcaster ang maaring sumikat ng sobra o magkaroon ng sariling boses. Ang balita, education at public messages ay kailangang sumunod sa ideolohiya ng state. Pagsapit ng 1980, malawak na ang operasyon laban sa mga pinaghihinalaang kalaban ng revolusyon. Libo-libo ang inaresto at maraming pamilya ang natakot magsalita kahit sa loob ng sariling bahay. Ang sistemang ipinakilala bilang direktang pamamahala ng mamamayan ay naging kabaligtaran nito. Walang koronang suot si Gaddafi at wala siyang titulong president. Pero hawak niya ang military, political system, media at mga grupong nagbabantay sa lipunan. Sa papel, ang Libya ay state of the masses. Sa totoong buhay, umiikot ang buong bansa sa isang tao. Pagsapit ng 1980s, halos wala ng malayang oposisyon sa Libya. Mahigpit na kontrolado ang media, military, paaralan at government offices. Maraming pinaghihinalaang kalaban ang inaresto, habang ang public executions at televised confessions ay ginamit upang takutin ng mga tao. Kasabay nito, humina ang economy. Kinontrol ng state ang maraming negosyo, trabaho, tindahan, lupa at serbisyo. Maraming Libyan ang umasa sa government para sa sweldo, bahay, healthcare at iba pang pangangailangan. May mga libreng serbisyo, pero malawak din ang korupsyon, kakulangan ng produkto, mahinang pamamahala at pag-aaksaya ng oil money. Gumastos din si Gaddafi ng malaking halaga sa armas at foreign conflicts. Gusto niyang maging pangunahing leader ng Arab world matapos mamatay si Gamal Abdel Nasser noong 1970. Ilang beses niyang sinubukang pag-isahin ang Libya sa Egypt, Syria, Tunisia at iba pang Arab country. Pero nabigo ang mga plano dahil ayaw ng ibang leader na mapasailalim sa kanya. Kapag hindi sila sumang-ayon, minsan ay sinusuportahan niya ang kanilang mga kalaban. Inakusahan ng rehimen niya ng pagtulong sa coup plots, rebel groups at armed movements sa Middle East, Africa, Europe at iba pang lugar. Nagbigay siya ng pera at training sa ilang Palestinian militant groups. Sinuportahan din niya ang mga leader tulad ni Idi Amin ng Uganda at Jean Bedel Bokassa ng Central African Republic. Pero tumulong din siya sa ilang anti-colonial at anti-apartheid movement, kabilang ang African National Congress ni Nelson Mandela. Dahil dito, magkaiba ang tingin sa kanya. Para sa ilan, supporter siya ng mga bansang inaapi. Para sa iba, ginagamit lamang niya ang oil money upang palawakin ang sariling kapangyarihan. Ang pinakamalaking military failure niya sa Africa ay nangyari sa Chad. Matagal na nakialam ang Libya sa civil war doon at inangkin ang Aouzou Strip sa Hilagang Chad. Nagpadala si Gaddafi ng maraming sundalo at mabibigat na armas.
pero natalo ang Libyan forces noong late 1980s. Libu-libong sundalo ang namatay, nasugatan, nahuli o tumakas. Ipinakita nito na kahit maraming armas ang Libya, mahina pa rin ang training, command at moral ng military. Habang lumalawak ang foreign operations ng Libya, lalo namang lumala ang relasyon nito sa United States. Noong April 1986, isang bombing sa nightclub sa West Berlin ang pumatay at sumugat sa mga sundalo at sibilyan. Inakusahan ng United States ang Libya na nasa likod nito. Bilang ganti, binumba ng American aircraft ang mga target sa Tripoli at Benghazi noong April 15, 1986. Tinamaan ang ilang military facilities at ang compound ni Gaddafi. May mga sibilyan ding namatay. Nakaligtas si Gaddafi pero ipinakita ng attack na mahina ang kanyang military laban sa direct strike ng United States. Pagkatapos nito lalo pang humirap ang buhay sa Libya. Bumaba ang presyo ng langis, lumawak ang sanctions at kumonti ang imported food, medicine at iba pang pangunahing produkto. Pinayagan muli ang ilang private business at pinalaya ang ilang political prisoner. Pero nanatili ang surveillance, arbitrary arrest, torture at matinding parusa sa oposisyon. Noong 1992, nagpataw ang United Nations ng sanctions laban sa Libya dahil sa pagtanggi nitong agad isuko ang dalawang suspect sa bombing ng Pan Am Flight 103 sa Lockerbie, Scotland. Mahigit 260 katao ang namatay sa attack na iyon. Malaki ang epekto ng sanctions sa economy at international travel ng Libya. Pero hindi lubusang naputol ang oil trade dahil tutol ang ilang European country sa mas mabigat na parusa sa pangunahing industriya ng Libya. Habang humihina ang economy, hinarap din ni Gaddafi ang coup plots at Islamist militants. Noong 1993 nabigo ang isang military conspiracy laban sa kanya. Maraming sangkot ang inaresto at pinarusahan pati ang ilan sa kanilang pamilya at tribe. Mas mabigat ang naging labanan laban sa Islamist groups noong 1990s. Libo-libo ang inaresto habang ang ilan ay nakipaglaban sa government forces sa silangang Libya. Ang pinakamadilim na pangyayari ay ang Abu Salim Prison Massacre noong Hunyo 1996. Humigit kumulang 1,200 prisoner ang pinaniniwala ang pinatay matapos ang protesta tungkol sa masamang kondisyon sa kulungan. Matagal na itinago ng government ang nangyari. Maraming pamilya ang hindi agad sinabihang patay na ang kanilang mga kamag-anak. Ang galit tungkol sa Abu Salim ay magiging mahalagang dahilan ng pag-aalsa noong 2011. Pero bago bumagsak ang rehimen, binago muna ni Gaddafi ang kanyang foreign policy. Matapos ang September 11 attacks sa United States, nagbigay ang Libya ng intelligence tungkol sa Islamist militants. Noong December 2003, sumang-ayon ng Libya na talikuran ng nuclear at chemical weapons programs at payagan ng international inspectors. Dahil dito, unti-unting bumalik ang relasyon ng Libya sa United States at Europe. Tinanggal ang maraming sanctions, bumalik ang foreign investment at muling nakipag-deal ang malalaking oil company sa Libya. Para sa West tila nagbago na si Gaddafi. Pero sa loob ng bansa, halos walang tunay na political reform. Maraming bagong yaman ang napunta sa mga opisyal, negosyante at miyembro ng kanyang pamilya. Samantala, mataas pa rin ang unemployment, mahina ang public services at malawak ang korupsyon. Ang anak niyang si Saif al-Islam ay nagsalita tungkol sa reform at mas bukas na economy pero hindi naging seryoso ang mga pangako. Ayaw ni Gaddafi at ng kanyang mga loyal supporter na isuko ang kapangyarihang hawak nila ng mahigit 40 years. Noong early 2011, bumagsak ang matagal ng mga leader ng Tunisia at Egypt dahil sa malalaking protesta. Bahagi ito ng tinawag na Arab Spring. Noong February 15, 2011, inaresto sa Benghazi ang lawyer na si Fatih Terbil. Kinakatawan niya ang mga pamilya ng mga namatay sa Abu Salim Massacre. Nagtipon ang mga tao upang hingi ng kanyang paglaya at manawagan ng reform. Nang gumamit ng dahas ang security forces, mabilis na naging panawagang pabagsakin ng buong rehimen ang protesta. Kumalat ang rebellion sa Eastern Libya. May mga sundalo, diplomat, minister at dating supporter ni Gaddafi na kumalas sa government. Itinatag ng oposisyon ng National Transitional Council sa Benghazi. Sa west napanatili muna ni Gaddafi ang kontrol sa Tripoli at ibang lugar. Gumamit ang kanyang forces ng tanks, artillery, aircraft at loyal militia laban sa rebellion. Pagsapit ng March, papalapit na ang government forces sa Benghazi. Nagbabala si Gaddafi na hahabulin ng kanyang mga kalaban. Dahil dito natakot ang maraming bansa na magkakaroon ng malaking pagpatay sa civilians. Noong March 17, 2011, pinahintulutan ng UN Security Council ang no-fly zone at military action upang protektahan ang mga sibilyan. Nagsimula ang airstrikes ng United States, France, Britain at iba pang bansa.
Kalaunan pinamunuan ng NATO ang operasyon dahil sa air support nakaligtas ang rebelyon at unti-unting nakabawi. Matapos ang mahahabang labanan, nakuha ng opposition ng Misrata at iba pang strategic areas. Noong August 2011, nakapasok ang rebel forces sa Tripoli. Mabilis na naglaho ang maraming unit ng rehimen habang tumakas si Gaddafi at ang kanyang pamilya. Nagtago siya sa Sirte, isa sa mga huling lugar na kontrolado ng loyalist forces. Noong Oktubre 20, 2011, sinubukan ng convoy ni Gaddafi na tumakas mula sa Sirte. Tinamaan ito ng NATO aircraft. Nakaligtas siya sa unang attack pero nahuli siya kalaunan ng opposition fighters malapit sa isang drainage pipe. Buhay siyang nahuli pero sinaktan siya habang magulo ang paligid. Sinabi ng transitional government na namatay siya sa palitan ng putok. Pero ipinakita ng mga video at investigasyon na maaaring pinatay siya matapos mahuli. Hindi naging ganap na malinaw kung sino ang nagpaputok ng nakamamatay na bala. Ipinakita ang kanyang katawan sa Misrata bago siya inilibing sa isang lihim na lugar sa disyerto. Doon nagtapos ang mahigit 42 years niyang paghahari. Nagsimula si Gaddafi bilang batang Bedouin na nangakong palalayain ng Libya mula sa monarchy, corruption at foreign control. Ginamit niya ang oil wealth para sa infrastructure, education at social services. Pero binuwag din niya ang political freedom, pinatahimik ang media at pinatay or ikinulong ang mga kalaban. Nang mawala siya, wala ring matibay na democratic institution na handang pumalit, kaya hindi natapos sa kanyang pagkamatay ang problema ng Libya. Naiwan ang bansa na hati-hati, puno ng armas at walang matatag na sistemang kayang pag-isahin ng lahat. Sa huli, hindi lamang si Gaddafi ang bumagsak. Kasama niyang gumuho ang sistemang ginawa niyang umikot sa sarili niyang kapangyarihan.